Mainit na balita, niyanig ng magnitude 5.8 na lindol ang Occidental Mindoro. Natunto ng PHIVOX ang epicenter 21 kilometers southwest ng Mamburao alas 10:38 ngayong umaga. Pinaalerto ang mga residente sa posibleng aftershocks. Kita sa kuha ni Youth Cooper Ray J. Andres ang pinsala sa bulaluhang yan sa barangay Silan sa La Trinidad, Benguet matapos matabunan ng gumuhong lupa sa gitna ng masamang panahon. Dalawang kusinero nito ang nasawi kabilang ang isang senior citizen. Dinala naman sa ospital ang isang nailigtas na staff. Nangako ng tulong ang lokal na pamahalaan sa pamilya ng mga biktima. May mga landslide ring na itala sa barangay Ambiong at Lubas. Lubog din sa baha ang bahagi ng Strawberry Farm. Ipinatigil muna ang outdoor tourism activities at small-scale mining operations sa La Trinidad. So sa measurement po ng ating Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, umabot po tayo ng mga almost 200 mm na buhos ng ulan. Ibig sabihin, ito po ay unusual. So, malakas po ito. Halos maging ilog ang ilang lugar sa La Union dahil sa pagbahang dulot ng bagyong Maymay. Ayon sa mga otoridad, binaha ang mga bayan ng Nagilian, San Juan, San Gabriel at Bawang. Sa Bawang, 5 mangingisda ang nasagip matapos masiraan ng makina sa gitna ng malaking alon. Binaha rin ang lungsod ng San Fernando. Bago nito, inilikas na ang mga residenteng nakatira sa Coastal Barangay. Sa Agoo, tinanggal sa mga kalsada ang mga natumbang puno. May mga naitalang landslide sa Mountain Province. Bumagsak ang slope o bahagi ng ilalim ng kalsada sa Junction Talubin-Barlig Calacad Road sa bayan ng Bontoc at bahagi ng Baguio Bontoc National Road sa Sitio Tabac sa Sabangan. Ayon sa Department of Public Works and Highways Mountain Province 1st District Engineering Office, limitado ang mga sasakyang pwedeng dumaan sa Junction Road dahil hindi pa rin stable ang kondisyon nito. Isang lane naman ang passable sa ilang bahagi ng Baguio Bontoc Road at Tabuk Enrile Road. Patuloy ang clearing operations sa lugar. Nasa 4 na pong barangay naman sa Pangasinan ng binaha. Isa sa mga binabaha ang barangay Lasip sa Calasiao. Ang mga residente sanay na raw sa baha. Ng tubig, Kasi, nabababad ka. Gagawa kami ng lamo para makatawid kami. Nakamonitor naman ang mga opisyal ng barangay sa sitwasyon. Itinaas din ng ilang taga-Dagupan ang kanilang mga gamit para hindi maabot ng baha. nakaraan na bagyo ma'am, inabot po yung bahay namin hanggang dito po sa taas. Kasi kung anong level po nung kalsada, ganon din ang taas po dito nung nakarang bagyo. Apektado rin ang bagyong Maymay ang Cagayan. Ilang silid-aralan ang pinasok ng baha. Kaya tulong-tulong tuloy ang mga estudyante sa paglilimas ng tubig. Jonathan Andal nagbabalita para sa GMA News. Malakas na ulan ang patuloy na nararanasan sa ilang lugar sa Baguio City at Benguet. Ang ilang pong tipak ng bato na nahulog mula sa bundok ang humambalang din sa ilang kalsada. Live mula sa Baguio City, may ulat on the spot si Marisol Abdurrahman. Marisol? Connie, sa ulan pa rin gumising ang mga taga Baguio City at ilang lugar dito sa Benguet na hanggang ngayon ay inuulan pa rin. Okay. Bumaba ang visibility ng mga motorista sa bahaging ito ng Cannon Road dahil sa malakas na ulan kanina. Hindi nalalayo sa sitwasyon kahapon. Pero kahit sa kasagsagan ng ulan, tuloy-tuloy ang paglilinis sa mga gilid ng kalsada. Particular na ang mga pag-clear sa mga tipak na bato na nahulog mula sa bundok. Malakas pa rin ang ragasan ng tubig na nanggagaling sa bundok. Sarado pa rin ang mga pasyala na nabalot na ng hamog. Maulan din sa La Trinidad, Benguet kung saan may mga inilikas na sa mga landslide-prone area. At alam mo, Connie, dito sa ating kinaroroonan ngayon, hindi kita pero nandito tayo actually sa Melvin Jones. Yung nakikita ninyo halos, kung kukumpara a few minutes before we air, medyo mas clear na ito ng konti kung kukumpara kanina. Nasa Melvin Jones tayo at few steps away from here, nasa harapan lang natin ang Burnham Park na hindi na natin matanaw ngayon dahil sa kapal ng hamog. Lifted na ang storm signal as of 2 a.m. kanina dito sa lungsod. Kaya LPA na lamang ang nararanasan. Gayunpaman, ayaw pa rin pakakampante ng mga otoridad dito, lalo't meron silang nasa 6 na barangay na nasa landslide-prone area. Bagamat ang magandang balita as of this time ay wala pa naman daw inililikas o wala pang kailangang ilikas. Meron na rin mga naitalang pagbaha dito sa lungsod. Connie.
Marisol, bukod doon sa mga nasa landslide-prone areas, may iba pa bang inilikas na pamilya dyan sa Baguio at sa Benguet na rin dahil po sa masamang panahon na yan? Connie, dito sa Baguio City, sa pinakahuling update natin sa CDRRMO just few minutes before we air, wala pa naman daw inililikas and so far wala silang nakikita sa ngayon na necessity na para ilikas itong mga nasa landslide prone area. Bagamat 24 oras daw nila itong binabantayan kasi nga may mga history talaga ng mga pagguho dito sa Baguio City. Pero sa Benguet, particular sa La Trinidad, kung saan nga nagkaroon ng pagguho na ikinamatay ng 2 tauhan ng isang kainan, may mga nasa evacuation center ngayon, pero this is a different barangay doon sa nagkaroon ng landslide kahapon. So may around 2 families ang nasa barangay Bulas ngayon dahil itong barangay ay isa ring landslide prone area, Connie. May impormasyon ka ba kung kamusta yung mga bookings ng mga hotel dyan sa Baguio at apektado na ba yung turismo? Well, kung sa turismo, Connie, sa pag-iikot natin sa mga pasyalan, sarado kasi ang mga pasyalan dahil yun na nga dahil sa masamang panahon. Pero may mga ilang hotels tayo at particular na sa hotel kung saan tayo tumutuloy, may mga bookings. In fact, nagulat nga kami sa arrivals, I would say, dahil sabi nga namin, bagyong-bagyo tumuloy. Pero ayon sa mga nakausap natin kanina off-cam, tinuloy na rin daw nila ang kanilang mga nakaschedule na booking. Yung iba, meron din mga nakaschedule na seminar. Kaya meron mangilang-ilang tayong na-witness, Connie, na tumatanggap pa rin at tumuloy pa rin sa kanilang lakad dito sa Baguio sa kabila ng napakasamang panahon na ating nararanasan. Actually, ilang araw na raw na ganito ang sitwasyon dito sa lungsod, Connie. Maraming salamat sa iyong update at ingat kayo dyan. Marisol Abduraman po yan. Apat ang huling bilang ng nasawi sa pinagsamang epekto ng Bagyong Luis, Maymay at Hanging Habagat. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, subject for validation ang bilang ng mga nasawi. Isa rin po ang naitalang sugatan na for validation din. Aabot naman sa mahigit 38,000 pamilya ang apektado ng masamang panahon. Tinatayang nasa mahigit 2 milyong piso naman ang ibinigay na assistance sa mga apektadong pamilya. Patuloy na inaalam ng ahensya ang halaga ng pinsala sa agrikultura, infrastruktura at iba pa. Nalusaw na ang low pressure area na dati pong bagyong Maymay habang nasa Philippine Sea ayon sa Pag-asa. Gayunman, maging alerto pa rin po sa malakas na hanging habagat. Apektado po nito ang Central at Southern Luzon, kasama na rin po tayo dito sa Metro Manila at ang western sections ng Visayas. Hinahatak ngayon ang habagat ng Typhoon Dolphin, ang bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huli po yung namataan 1,095 kilometers northeast ng extreme northern Luzon. Hindi na inaasahang papasok sa PAR ang nasabing bagyo. Higit na makakaasa po sa maayos at maaraw na panahon ang nalalaming bahagi ng Visayas at Mindanao, pero posible pa rin po yung mga local thunderstorm. Base kasi sa rainfall forecast ng Metro Weather, mataas ang tsansa ng light to moderate rains ngayong araw hanggang Sabado at Linggo. Posible rin ang heavy rains bukas bandang hapon. Uulanin din ngayong umaga hanggang mamayang gabi ang Ilocos Region at ilang bahagi ng Cordillera, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa Region at Western Visayas. Magpapatuloy yan hanggang weekend. Posible ang heavy to intense rain sa ilang lugar na maaaring magdulot ng baha o landslide. Sa iba pang balita, formal nang hiniling ng Amerika na ipa-extradite doon si Kingdom of Jesus Christ founder, Pastor Apollo Kibuloy. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na natanggap nila ang extradition request at sinabing na i-transmit na ito sa Department of Justice ng Pilipinas. Sabi naman ng DOJ, aaksyonan nito ang hiling oras na matanggap. Nais ng Amerika na harapin ni Kibuloy ang kanyang mga kaso roon na may kinalaman sa sex trafficking at racketeering. Sabi ng kampo ni Kibuloy, wala pa silang natatanggap na dokumento kaugnay sa extradition request. September 2024 nang maaresto sa Davao City si Kibuloy dahil sa mga hiwalay na kaso sa mga korte dito sa Pilipinas kaugnay ng qualified human trafficking at sexual at child abuse. Dati nang itinanggi ni Kibuloy ang mga alegasyon laban sa kanya dito sa Pilipinas, pati na rin sa Amerika. Hulikam sa Rodriguez Rizal, 2 residente ang tumatawid sa spillway sa barangay San Rafael.
Ang nasa likod ng isang senior citizen, kitang hirap dahil sa lakas ng agos. Sa bandang gitna naman ng kalsada, nawalan po siya ng balanse, natumba at tinangay ng tubig. Nagkasaagad ng rescue operation ang lokal na pamahalaan. Tagumpay nilang naabot ang senior citizen at naiahon mula sa rumaragasang tubig. Binigyan po siya ng pangunang lunas bago dalhin sa ospital. Nagpaalala naman ang LGU sa mga residente roon na bawal tumawid sa spillway kapag umaapaw ang tubig doon. Naperwisyo rin ng masamang panahon ang San Luis, Batangas. Ayon sa lokal na pamahalaan, pansamantalang isinara sa mga motorista ang kalsada sa pagitan ng Barangay Balite at Barangay Loklok matapos gumuho ang lupa roon. Agad namang nagsagawa ng clearing operation sa lugar. Nadadaanan na ngayon ang kalsada.